GMO stands for Genetically Modified Organism. It means that the DNA of a plant, animal, or microorganism has been changed using modern biotechnology to give it new traits. For example, scientists can make crops resistant to pests, diseases, or drought, or make them grow faster and produce more food. GMOs are useful in agriculture because they can help farmers grow more food with fewer chemicals, reduce crop loss, and improve food quality. Some GMOs are even developed to have better nutrition, like rice enriched with vitamin A. However, GMOs are also carefully tested for safety before they reach the market to make sure they are safe for people, animals, and environment. In short, GMOs are important because they help make food production more efficient, sustainable, and nutritious for a growing global population. Now, here are some of its examples. First is BT corn. It is a genetically modified variety of corn that protects itself from insect pests. Yung BT or Bacillus thuringiensis ay bakterya na matatagpuan sa lupa na nagproproduce ng special proteins na tinatawag na BT toxins or cryproteins na nakalalason sa mga certain insect pests pero safe naman sa mga tao at hayop. So dito pinapasok ng mga scientists yung gene mula sa bacterium Bacillus thuringiensis na nagproproduce ng protein that kills certain insects pero harmless nga sa mga tao at hayop. Natutulungan nito ang mga magsasaka na malikahan ang paggamit ng pesticide at mas mapalaki ang kanilang ani. Second is the golden rice. It is a type of rice modified to produce beta-carotene, isang sangkap na ginagawang vitamin A ng katawan. The genes responsible for beta-carotene production na nagmula sa mais at bakterya sa lupa. So this rice helps to fight vitamin A deficiency or a health problem na maaaring mag-cause ng pagkabulag at pagkahina ng resistensya, especially sa mga bata. Lastly is the BT eggplant. So it contains a gene from Bacillus thuringiensis that makes it resistant to the eggplant fruit and shoot borer, one of the most destructive pests for eggplants. So tinutulungan nito yung mga halaman na gumawa ng natural insecticidal proteins na nakapapatay nga sa mga peste pero hindi sa mga tao at hayop. Nililimitahan nito yung mga paggamit ng pesticide at tinutulungan niya yung farmers to grow more crops. So for better understanding, yung fruit and shoot borer ay isang peste na umaatake sa mga talong sa pamamagitan ng pagbutas sa mga bunga nito, na nagiging reason sa pagkalantad, pagkabulok ng halaman. So mahirap siyang kontrolin kasi yung mga uod nito ay naninirahan sa loob ng halaman na hindi naaabot ng mga pesticides. Now, I'm discussing the key benefits of GMO, and also I will discuss the advantages or positive effects of GMO in terms of farming, health, and in the environment. So first, sa farming, increased crop yield, mas mataas yung ani. So dito example ay yung BT corn. Dahil nga hindi nasisira ng uod yung mga mais natin, maraming bunga yung naani ng mga farmers natin, tumataas yung bilang ng ani nila. Drought and stress tolerance. So, dito, di ba may halaman na madaling ma-stress kapag nagbago yung klima? Especially dito sa Pilipinas kasi nagkakaroon tayo ng tinatawag ng El Nino, natutuyot yung mga halaman. So, dahil sa GMO, pinag-aralan nila na prevent na nila yung pagkatuyot ng mga halaman natin. Next is health, enhanced nutritional content. So, ina-address nito yung mga malnutrition ng bansa natin, especially dun sa mga kulang sa vitamins. So, dahil sa GMO, nagkakaroon ng mas masustansyang pagkain. Improve food quality and shelf life. So, gaya ng na-produce ng GMO na Flavocer, mas napababa doon yung food waste natin kasi mas matagal bago mabulok yung mga gulay at prutas natin. Less pesticides and chemical use. So, may genetically modified crops na hindi na natin kailangan ng mga pesticides. So, may iwasan natin na pollution at mas safe yung mga farmers natin at environment. Lastly, is yung environment. Reduce greenhouse gas emissions. So, nag-insert sila ng genes. So, hindi na kailangan gumamit ng traktor para magbukal ng mga damo. So, mas lessen yung fuel consumption. Narito ang mga positibong epekto ng GMO or Genetically Modified Organism sa mga Pilipinong magsasaka, mamimili, kalikasan at sa ekonomiya ng bansa. Sa mga magsasaka, ang GMO corn ay nagbibigay ng mas mataas na ating at kita. Dahil sa pest resistant nito, nababawasan ang gastos sa pesticides. Para sa mga mamimili, mas mura at mas masustansyang pagkain ang dulot ng GMO, tulad ng golden rice na may dagdag na vitamin A. Isang solusyon sa malnutrisyon sa mga bata. Sa kalikasan, nababawasan ang paggamit ng chemical, kaya mas ligtas ang lupa at tubig. At dahil mas mataas ang ani, hindi na kailangan palawakin ang sakahan. Nakakatulong ito sa pagpreserba ng kagubatan. At sa ekonomiya, lumalago ang sektor ng agrikultura. Tumataas ang kita ng mga magsasaka at nagiging mas matatag ang supply ng pagkain sa bansa. Now that you know the positive impacts, you should also know the negative impacts of GMOs in the Philippine society. First, on the farmers. Because of GMOs, many Filipino farmers depend on foreign companies for seeds. These seeds are expensive and can't be reused, so they need to buy new ones every season. That's why mas lumalaki ang expenses and bumababa ang kita ng mga farmers. Next, for consumers, a lot of Filipinos worries about the safety of GMO foods. Some people think na baka ito'y mag-cause ng allergies or other health problems in the long run. The problem is, hindi rin laging malinaw kung GMO ba yung products na binibili natin kasi kulang sa proper labeling. Next is for the environment. GMOs can also harm the environment. Kapag nahalo ang GMO plant sa native crops, nababawasan ang biodiversity. Plus, the chemicals used in GMO farming can damage the soil and kill helpful insects. Last is for the economy. Since most GMO seeds come from foreign companies, nagiging dependent ang local farmers and our economy on them. As a result, mas kumikita ang foreign corporation kaysa sa ating mga local farmers.